big time. Meron nga akong kilala eh. Ang liit-liit ng bahay na sinasabing pinagtsatsagaan, yun yung mga kumakalat sa social media. Pag nasa likod daw ng bahay, may golf course daw. Grabe ah. Ay, yung sa Davao. Di ba? Oo. Di ba, Ma'am Biola, Ma'am Biola ng Ceresa Force. Naalala nyo yun? Grabe, no? Pagka nag-birthday, kakapiranggot na cake, yun lang yung hihipan. Tapos, pag zoom out mo pala, yung May lechon. camera, may lechon. Hindi, kasi estilo naman talaga yan. Style, no? Low profile lang. Low profile lang. Okay na yung ganitong kotse, ayos na yung ganitong bahay. Pero sa ibang mga pamamaraan, sa ibang mga biruin mo, tingnan mo nga, sige nga, Kia car. Pero ngayon lang natin na-discover yung Ion Hotel, dating sa kanya. Sa kanya pala, no? Di ba? Oo. Lumalaki. Up until tuloy natin. Her two daughters. One is working as a cook. The other is salary grade 11 employee. If you had that money, I'm sure she would have let her children have a taste of luxury. Kwento ni Attorney May. Pwedeng sa ibang bagay eh. Yung lawyer pala ni Yusek Cabral, yung nagsasabing, tingnan mo nga, ang buhay nila yun, kung saan sila lumaki, kung saan sila nag-umpisa, nandoon pa din. Tapos yung sasakyan niya, which is nakita naman talaga doon sa selfie, Kia nga. pala yun. Oo. Pero sa ibang paraan, sa ibang bagay, luxurious. Bumibili ng no? May-ari pala siya ng no? Ng hotel. Magkano hotel? Anak ng tinapa. Ilang daang milyon yun. Oo. Di ba? Tsaga tayo dun sa mga lumang kotse, ganito, ganyan. Parang yung tipong yung Pimp My Ride, napanood mo ba dati yun? Yung luma? Sige, iwan mo lang luma yung itsura ng labas ng sasakyan, pero yung loob, magarbo. Luxury. Parang ganyan yung mga estilo ng mga politiko, ng mga magnanakaw sa gobyerno, yung mga gumagawa ng mga illegal eh. Eto, sample. Mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot kasi bawal banggitin dito eh. No? Yung mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot, ang gagawin niya mga yan, magtatayo ng isang negosyo. Pero yung negosyo na yun, araw-araw sarado. Basta lang merong maipakita. No? Oo. Basta yung negosyo na yun ay existing yung mga papeles, dokumento at yung mga legalidad. Basta nandiyan yan, tumatakbo, pero sa araw-araw sarado. Dahil hindi naman nila kailangan ipakita eh. Ang kailangan lang is, ito yung pinanggagalingan namin ng pera. Kaya hindi totoo yung sinasabi ninyo na galing sa ipinagbabawal na gamot yung kinikita namin. Meron kaming pinag-aanuhan. Yung tipo bang dami? Dami business. Oo. Di ba? Sa Davao, marami niyan. Madami. Alam ko madami sa Davao gawaan ng peking peking birth certificate eh. Ayun. Oo. Di ba? Mga Chinese, nagiging Pilipino bigla eh. Oo, at saka delikado yun. Napakadelikado nun. Di ba? Yes. Sobrang delikado nung ganun. Dahil nga kapag ka ang isang incheck nagkaroon na ng kanilang sariling birth certificate, Pilipino na yan, bibili na ng lupa, bibili na ng kahit ano. Bibili ng lupa. O sige, ngayon pala, galing sa China. Maisingit ko lang, kapraso lang to. Galing sa China. Pasok ng China. Sige, pasukin mo yan. Tapos, mura lang lupa doon. Gamit government money ng China. Bilin mo, bulto-bulto lupa sa Palawan. Which is, naitatackle ko yan minsan, naitatopic ko yan minsan eh. No, na nagduduktong yung naratibo ng China. May pinapalabas sila, ang Palawan dating sa amin. Oo. Tapos
napansin namin yung research team natin na, boss, ito may mga balita na yung mga Chinese bumibili ng bulto-bultong mga kalupaan sa Palawan. Grabe, no? Mm. Legal na binili. Oo. Kaso, Pero yun nga. pananakop pa din. Oo. Sige, bayaran na. Hayaan na natin yung mga lupa na yan. Okay lang naman, walang problema. Basta ang kailangan mapunta sa atin to. So ngayon, ito yung mga dokumento, titulo, ito yung mga ganyan, kami mga may hawak niya. Yari na, Palawan, sa China na. Sa China na, no? Kaya napakadelikado, oo. Ginawa yan dun sa Pampanga eh. Di ba? Yung kay Alice Guo. Yan, ang dami na dun pagmamayari ng ng China. Pero yun nga, naibalik. Kasi nga, napatunayan na mga Chinese may-ari. Ang gagawin lang, yung 9 dash line, 10 dash line nila, guguhitan lang ng, sasakupin na. Isasama na nila, no? 11 dash line na. Tapos, Pilipinas. Ay, nako. Ang dami, mabuti at talagang nakikita ng ating gobyerno itong mga ito, no? Kaya ako natutuwa ako nagkaroon tayo ng Pangulo na Bongbong Marcos. Yeah. Ngayon, isa sa mga nila, sa mga para sa mga OFW natin na na nanonood, kasi isang sinasabi ng mga OFW, si Digong lang ang sa 10 years ang passport, 10 years ang driver's license. Pero merong may sikreto yun na agenda. Bakit nila ginawa yun ni Digong? Para yun dun sa mga Chinese. Di ba kasi, passport, magre-renew sila na magre-renew. Ang ginawa ni Digong, 10 years, di ba? 10 years para pati mga driver's license nila, makapagmaneho sila, less hindi sila renew ng renew. Renew. Kaya, para kasi, ang ginagawa ng mga OFW na DDS, si ganito lang yan. Yung pala, hindi naman pala talaga para sa Pilipino yung agenda ni Digong, kaya niya ginawa yun, no? Para dun sa mga Chinese na daan-daang libo ang binigyan ng birth certificate dito, di ba? Oo nga, ngayon ko lang na-realize yun. Anyway, puntahan natin. Ito. Ayan. Yung main topic natin mismo. Ayan, yan. Maganda yan. Yung main topic natin mismo, si Chavit Singson. Yun. Ayan na. Nag-iingay di ba? Oo. Sabi ko nga dito sa mga live ko, araw-araw katukin mo ng alas 3, alas 4 ng madaling araw si Luis Chavit Singson doon sa kanilang bahay. Sabi mo, interviewin mo siya. Gigising yan interview. Sige, halika. No? Kasi yun yung nakikita ko araw-araw, minu-minuto, dahil nga kinakabahan to. Kabado na, no? Na nasasangkot at maaaring mapasok din sa oblo. Yeah. Diba? Oblo. Ngayon, lumalabas yung mga picture nila ni Ramil Madriaga. Yan. Eto. Grabe, no? Bigla na lang, Anong bigla na lang? Bigla na lang may nagpakita ng picture pala kasama. Oh. Diba? Ayan,